Ayan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at sa lahat ng sumusubaybay sa ating pong prayer and fasting for the nation daily devotion. Tayo po ngayon na mapakabuti ng Diyos, thank God, at nakaabot na po tayo sa season 49. Yan. Ang ating pong theme ay the Philippine in focus. At sa Tagalog po, ang Pilipinas ang pagtuunan ng pansin. Let's pray po. Hallelujah, Father God. Lord, salamat po, Ama, sa gabing ito muli, Panginoon. Kami po'y mag-aaral ng iyong mga salita, Panginoong Jesus, Lord. Hallelujah. Anumang pong karumihan, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran. Pakalinisin mo anumang nagawa namin o nasabi, Ama, na hindi nakalugod sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Linisin mo at pakalinisin ang aming puso't isip, lalo na po ako na magdadala ng iyong mga salita, Ama. Lord, patawarin mo po ako, Panginoong Jesus. Patawarin mo ang bawat isa, Panginoon. Gawin mo kaming marapat sa iyong harapan, Panginoon. Lord, ang gabing ito ay para sa iyo, Ama, upang maparangalan at maluwalhati ang iyong dakilang pangalan, O God. Wala pong maitataas, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, ilagay mo po ako sa iyong likuran, Ama. Malibang andyan ka, wala po akong magagawa, Panginoon. Tanging ikaw lang ang pinangahawakan namin sa gabing ito, Panginoon. Nawa, O God, Lord, kaluguran mo, Panginoon. Hallelujah, ang buhay ng bawat isa, mga kapatirang nagbibigay ng oras, Ama, sa bawat gabing gawain, Panginoon. Ang pagsuporta sa gawain ito, Panginoong Jesus, Lord, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay na ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat, na Panginoon, ni minsan hindi nagkulang sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyo lahat ang papurit, pagsamba, pagdakila. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Ulitin po natin, ang ating team po ay The Philippines in Focus. Sabi po sa Tagalog, ang Pilipinas ang pagtuunan. Amen. Sabi po, ang Pilipinas ay isang bansang pinagpala. Amen po. Pinagpala ng Diyos, mayaman sa likas na yaman, kultura, at pananampalataya. Alam natin na mahal ng Diyos ang ating bayan. Amen naman po, di po ba? Sabi nga, kasi po bakit? Kasi sa ang ating bansa po ay only Christian nation, di po ba? At bayang inari ng Diyos na sa Kanya. Yan. Tunay po na bagamat may pagsubok ang ating bayan, nananatili po na minamahal ng Diyos ang bansang Pilipinas. Ay, di po ba? Sabi nga, mapalad ang bansa na ang Diyos ay si Yahweh. Si Yahweh po ang Diyos ng ating bayan, maging ng bawat isa sa atin. Sabi po sa awit 33:12, ito po. Sabi po rito, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Di po ba? Totoo naman po yan, dahil sabi po sa talatang ito ay isang panawagan at pangako na kapag ang isang bansa gaya ng Pilipinas ay buong pusong kikilala sa Diyos bilang Panginoon, ito ang magiging tunay na mapalad. Di po ba? Tanging ang Panginoong Yahweh lang naman po talaga ang nag-iisang Diyos sa ating bansa, maging sa buhay ng bawat isa sa atin. Di po ba? Sabi niya, mapalad na ang bansang si Yahweh ang Diyos. Di po ba? Walang ibang Diyos. Ang tanging Diyos natin ay nag-iisa, Diyos na kasapatan ng ating buhay. Amen. At hindi po nangangahulugang walang pagsubok, di po ba? Kundi may katiyakan na ang Diyos ang gumagabay, nagpoprotekta at nagbibigay ng tagumpay sa atin, maging sa ating bayan. Amen po. Nakakalungkot man po yung nangyayari, di po ba? Nakikita natin, nasasaktan tayo dahil
bayan po natin to, tayong mga Pilipino na nakakilala lalo sa ating Panginoon. Bagamat tayo walang magagawa, pero ang Diyos po higit-higit na may magagawa para sa ating bayan. sabi nga po, mapalad na ang bangsa ang Diyos ay si Yahweh. Si Yahweh po ang Diyos natin, maging tayong mga pinili niya. Sa Kanya lang tayo nagtitiwala. Amen po ba? Tapatan po natin ng pagluhod sa Diyos. Ano man po yung nangyayari sa bansa natin. Di po ba? Nakakalungkot po dahil sa totoo lang, nakikita natin ang sitwasyon, lalo na po dun sa malalayong lugar, di po ba? Kasi po ako mahilig ako manood ng kay Caro David, o kay Jay Tarok, dun po minsan kay Atong Araulio, may mga lugar po na may mga kabataan na makapasok lang sa school, nilalangoy nila yung malalim na ilog, maski po yung mga guro, di po ba? Yung hirap ng buhay nila, na lugar na dapat na itong mga salaping itong pinag-interesan ng mga nakaupo sa gobyerno, dapat nakakatulong pa sa kanila. No po, may mga vlogger na inaabot yung mga dulo ng Pilipinas, no, nakikita natin. Bagamat may interest sila, sarili silang interest, yung hanap buhay nila, pero nahahayag po yung mga sitwasyon ng mga kababayan nating naghihirap sa bansa natin, no, na dapat tinutulungan ng gobyerno. Subalit, ang nangyayari, pansariling intention lang yung ginagawa nila, no? Wala po silang malasakit sa mas nakaliliit sa kanilang mga taong nag-upo sa kanila, no po, na ang tangi hinihiling lang ay yung tulong na gagaling sa ating gobyerno, di po ba? Nakakalungkot po ang nangyayari talaga sa ating bansa. Pero alam niyo po yun, alam naman natin na lahat, mabutit masama, pahintulot ng Lord. Pero ang lahat ng ito ay kontrolado ng ating Panginoon, di po ba? Amen po ba? Sabi po sa 2 Chronica 14, sa 7:14 to 15. Yan. Dali lang po. Sabi po dito, ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Sa babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin inialay nila rito. Amen. Sabi po, ang talatang ito po ay nagkalakip na pangako ng Diyos. Amen. Noon po maging sa panahon po natin ngayon. Pinapakita po dito kung gaano kahalaga ang pagpapakumbaba at pagsisisi kasabay ng pagtalikod sa kasalanan. Amen. Bilang pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo pong mga Kristiyano, di po ba? Tayo po yung gaganap nito, yung magpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon, kasi alam niyo po yung mga taong gumagawa na po na nang hindi tama, wala po sa kanila, wala po sa puso nila ang Panginoon, no po. Ang pinanghahawakan nila kung saan lang sila makikinabang, no po, kagaya sa salapi, di po ba? Trilyon, hindi lang milyon, trilyon, di po ba? Nakakalungkot, no? Pero tayo pong mga Kristiyano at may malalim at may pananampalataya sa ating Panginoon, tayo po yung gaganap nito. Magpapakumbaba po tayo sa harapan ng ating Diyos para sa ating bansa, hindi lang sa mga pagsubok na dinadaanan natin sa ating buhay o sa pamilya, maging po sa ating bansa. Tayo po tayo po ang inaasahan ng Diyos na gaganap sa bagay na ito, ang magpakumbaba sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga po, at ang pagpapakumbaba ay pagkilalang wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. At ito ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Amen.
Totoo naman po yun kasi bilang mga anak tayo ng Panginoon, no? Nakaasa tayo sa ating Ama, di po ba? Gustong-gusto ng Lord yun. Yung, sabi nga sa Mateo, mapalad yung mga tao na ang Diyos lang ay inaasahan, di po ba? Kakalingain at magkakaroon tayo ng lugar sa kanyang kaharian, di po ba? Nakakalungkot man isipin po, kasi lahat naman po pahintulot, di po ba? Nakatakda yan, no po? Walang pwedeng mangyari na hindi sa kapahintulutan ng Panginoon. Pero sabi niya, salita niya, di po ba? Ang lahat ng bagay na pagtagumpayan niya na. Tayo bilang mga anak ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ito. Ang nangyayari sa bansa natin o anumang sitwasyon ng buhay natin sa tulong po ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Yan, sabi po, lahat ng bagay ay may pahintulot ang Diyos. Naniniwala po tayo doon. At lahat may layunin. May layunin siya. Amen. Maski po sa personal natin buhay, di po ba? Lahat ng nangyayari. Ako po pag dumadaan, biglang may dumating na pagsubok. Lagi ko pong sinasabi sa Lord, ako nagtatanong. Ang sabi ko lang, Lord, ano po? Nagtatanong po ako. Ano po ang layunin mo? Yun naman po ang alam nating mga may relasyon na sa Kanya at may pananampalatayang pilit na pinaglalalim, di po ba? Hindi na natin linya. Ba't ko dinadanas to? Gano'n, di po ba? Yung mga taong walang alam sa kalooban ng Lord, hindi kilala ang Panginoon. Puro sumbat, pero tayo pong mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, no? Bilang ama natin siya, alam natin na ang lahat ng nangyayari sa buhay natin may layunin at may purpose ang Lord para sa ikabubuti ng bawat isa. Di po ba? Ayan. Sabi po sa Roma 8:28. Wait lang po. Roma 8:28. Ayan. Sabi po rito, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen po ba? Sabi, sabi po, ang talata pong ito ay isa sa mga pinangahawakan bilang isang Kristiyano. Hindi po ba kasi po, alam natin, sabi nga, gumagawa ang Diyos kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Tayo po yun, di po ba? Nagtitiwala sa Diyos, lalo na sa panahon ng mga pagsubok o pangyaring hindi natin inaasahan na dumarating sa ating buhay. Yan nga po yung mga pagsubok na minsan hindi natin inaasahan, di po ba? Wala tayong alam. Alam natin may korupsyon sa bansa natin, pero hindi specific na ito palang mga pagbaha-baha ay may anomalya, di po ba? May pinagmumulan. Kumbaga may kapabayaan dahil po alam niyo po 'yun? Dahil sa pera. Sabi nga money is the key. Pero money is the root of sin, di po ba? Nagkakasala ang tao dahil sa pera, di po ba? Pero napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isang Kristiyano, ng bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos. Nandun yung tayo, may mga kakontentuhan po tayo, di po ba? Yung takot sa puso natin sa Panginoon, kasi po, di po ba, may mga iba yung takot sa ano pa mang bagay kumpara sa takot natin sa Panginoon. Ito po yung, sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, di po ba? Yun po yung nagbibigay sa atin ng tamang isip, na po ba? Takot na gumawa ng hindi tama, ng hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Ito po yung wala doon sa mga tao na nag-imbot sa kaban ng bayan. Po. Kasi kung may takot sila, hindi po nila yung gagawin. Ito po ba? Pinapakita po dito ang malalim na katiyakan ng pagmamahal, pagmamalasakit, kapangyarihan at plano ng Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Ano po yung sabi sa verse?
Alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Sabi, at ang mga pangako pong ito ay hindi para sa lahat ng tao. Yun lamang pong mga umiibig, sumusunod at nagtitiwala at tunay na nagmamahal sa Diyos. Diba? Tayo po yun. No? Hinubog ng Diyos ang ating puso. Diba? Sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Marunong tayong itinuro na sa atin ng Panginoon ang pagmamalasakit, pagmamahal sa kapwa. Diba? Yan yung mga number 1 utos ng Panginoon. No? Kumpara po na nakakalungkot na walang pakialam. Diba? Yung mga namumuno natin. No, na iniupo sila, pinagkatiwalaan sila, pero sumobra po yung kawalan nila ng kakontentuhan. Kung ano dapat yung meron tayo, masiyahan tayo, di po ba? Yun yung disenyo ng Diyos sa atin, po, na yung, kasi sabi nga, ang Diyos ang sabi ng Panginoon, sabi nga ang Diyos ang supplier natin, hindi po ba? Hindi natin iisipin yung ano pa mang bagay, no po? Kasi po alam niyo ang demonyo laging nandiyan yan, no? Una sa maliit na bagay, hindi na masisiyahan niya hanggang so lumaki isipin niyo po. Hindi lang 1,000, hindi lang billion, naging trillion na, di po ba? Paano natin masasabi na may malasakit sila, no? Malinaw po na wala, di po ba? Kasi hindi nila gagawin yun kung sila may malasakit sa ating mga mas nakabababa sa kanila, di po ba? Kaya po ang ang lahat po ng ito ay bahagi ng layunin ng Diyos sa buhay natin at sa ating bayan. At walang mangyayari na walang dahilan, maaring hindi po natin maunawaan, di po ba? Sa ating buhay at sa ating bayan. Pero makatitiyak tayo na ang Diyos ang may kontrol at may magandang plano sa ating buhay, maging sa ating bayan po. No? Hindi natin maaasahan po yung mga taong iniluklok natin. Di po ba? Minsan, talagang pansarili ang iniisip nila, magpayaman, di po ba? Minsan, para makaupo, umutang ng buhay. Kasi, may pera talaga. Sabi nga, mayaman ang bansa natin. Mayamang mayaman. Na po. Kumbaga, kahit tayong maliliit na tao, nagsisikap tayo, tumupad sa tungkulin bilang Pilipino, nagbubuwis, di po ba? Kaya po, talagang yung gulo sa bansa natin ngayon, gaya po yung mga artista, di ba? Yan po yung napakalalaki ng tax, kaya talagang nagrarally sila, no? Tayo yung mga anak at asawa natin, no? Nagpipilit, tsaka yung mga simpleng tao po na hindi wala sa gobyerno. Ito po yung kumbaga nagsisikap na tuparin kung ano yung tungkulin natin bilang Pilipino, nagbubuwis, no po. Pag medyo hindi ka nagbuwis, ididemanda ka, di po ba si Manny Pacquiao nun, dinimanda dahil milyon ang buwis niya, no? Tapos hindi natin alam, ganito lang pala ang nangyayari, di po ba? Ayan po. Sabi nga po, ang lahat ng bagay ay hayag at lantad sa paningin ng Diyos at sa Kanya tayo magsusulit, di po ba? Pero ang Diyos po mapagpatawad, di po ba? Sabi niya nga, wala siyang gustong mapahamak sa bawat isa sa atin, di po ba? Kaya itong mga taong ito, ang lahat ng kawani ng ating gobyerno, dapat po ipinapanalangin natin sila, no? na mabuksan yung mga isip nila. No? Kasi ang kapangyarihan ng Panginoon, kahit ang isip at puso ng tao, binabago niya po yan. Kayang-kaya niya baguhin yan. Wala nga po siya hindi kayang gawin, di po ba? Kung maalala lang po natin na kahit noon, di po ba, number 1, unang-una ang bansa natin. Ang focus natin sa prayer. Di po ba? Bansa,
iglesia, pamilya. Di po ba? Yan ang nakapokus sa prayer natin. Alam niyo po kung titignan natin, bagamat hindi naging madalian, tumutugon po ang Diyos. Matagal tayong nananalangin, magpahanggang ngayon nananalangin tayo, pero answer prayer na po, di po ba? Ano po ba yung hinihiling natin sa prayer? Di po ba sabi natin, maririnig mo kahit sa kay Bishop Alvin, di po ba? Ihayag mo, ilantad mo, yan po ang laman ng prayer natin di po ba? Hinihiling natin yan sa Panginoon, di po ba? Papanagutin mo, wasakin mo, di po ba? Yan po yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Inihahayag na ng Lord. Answer prayer po. Ang Lord tutugon at tutugon. Hindi man po sa madaling paraan. Pero sabi nga, ang lahat ng bagay sa Panginoon, may takdang panahon di po ba? At yun na po ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Yung katugunan sa ating panalangin para sa ating bansa. Inihahayag, kung tutusin po, wala tayong alam, di po ba? Na kahit ang baha, ang bagyo, ipinapanalangin natin, di po ba? Hindi natin alam na itong baha na ito ay kagagawan ng tao, di po ba? Kagagawan ng mga taong walang takot sa ating Panginoon. Minsan naiinip tayo, ang tagal ng answer, no? ng prayer natin, pero minsan iniisip natin, may ginagawa ba ang Lord? Di po ba? Pero iba po ang isip ng Diyos sa isip ng tao. At iba ang kaparaanan ng Panginoon sa kaparaanan ng tao. Pero ito na po yung takdang panahon na tumugon ang Panginoon natin. Amen. Kahit po sa maraming pagkakataon, di po ba, hindi nagpabayaan Diyos sa atin. Kahit po sa mga bagyo, di ba, minsan sasabihin ng Metro Manila, signal number 4 or 5, nangyari po ba? Di ba, hindi naman. Kasi po iniingatan tayo ng Panginoon, di po ba? Sabi nga, kahit ang mga bagyo sinasakyan ng Lord, di po ba? Kontrolado niya yan no? Hindi niya tayo pinababayaan. Tayong mga anak niya, tayong mga nagsisikap sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Iniingatan niya tayo, inililihis niya ang bagyo para sa atin. Binabago niya yung daan nito para ingatan tayo. Di po ba? Maraming pagkakataon na ipinakita ng Diyos na hindi niya tayo pinababayaan. Hindi po natin kailangang mag-rally sa nangyayari sa bansa natin. Hindi natin kailangang maigulo ron. Di po? Hindi natin kailangang mag-post sa social media o mag-send ng mga salitang hindi magaganda para dun sa mga taong involved sa sitwasyon natin ng bansa natin ngayon. Ang tanging magagawa lang po natin ay ang maniklohod sa ating Panginoon. Sabi nga, Christ is the answer, di po ba? Sa lahat ng pangailangan natin, sa lahat ng nagiging sitwasyon, hindi lang ng bansa natin, maging ng ating buhay, ng ating pamilya, ng ating iglesia, di po ba? Makapangyarihan po ang ating Diyos. Wala po siyang hindi gagawin para sa atin at wala siyang hindi kayang gawin dahil sa kanyang kapangyarihan. Amen po ba? At ang bawat pagsubok po na dinadanas ng bansa natin, mga kalamidad, katiwalian o kahirapan ay nagiging daan upang mas lumalim ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa Diyos. Di po ba? Yan naman po, di ba? Tayong mga Pilipino lalo yung nakakakilala sa Panginoon. Munting kibot tayo, Lord. Di po ba? Kaya maliit na problema yan, Lord. E de lalo po ngayon, di po ba? Halos lahat nananalangin dahil sa nangyayari. Di po? Wala tayong ibang maaasahan, kundi ang ating Panginoon. Di po ba? Lahat pong yan nangyayari dahil yan ang nakatakda. No? Wala pong makakapigil dyan. Pero ang tanging magagawa natin ay patuloy na maniklohod po sa ating Panginoon. Pero ang lahat po ng ito ay hindi naman kaparusahan lamang, kundi pagsasanay ng pananampalataya at pagkakaisa sa panalangin bilang bayan ng Diyos. Yes, amen. Sabi nga ng ating bishop, sabi niya, TDK, sabi po, ang magagawa lang po natin, TDK. Tumutok tayo sa Lord, dumikit tayo sa Lord, kulitin natin ang Panginoon sa lahat
ng nangyayari po sa ating bansa, sa ating maging sa buhay ng bawat isa sa atin po, no? Kasi yun po ang kailangan. Tanging ang Diyos lang po. Sabi Christ, sabi nga kanina, Christ is the answer po. Siya lang yung katugunan ng lahat ng ating pangailangan, ng ating bansa, maging ng buhay ng bawat isa. Makakaasa po tayo, nakikilos at kikilos ang ating Panginoon. Hindi lang sa buhay natin, maging para sa Pilipinas na ating bayan. Di po ba? Napaka palad po natin na tayo'y bansang ibinukod. Mga anak niyang ibinukod. Di po ba? Yun po yung pribileyo natin galing sa Panginoon, no? Iba yung bagamat wala siyang gustong mapahamak. Sabalit yung mga kumilalat tumanggap sa Kanya, nagsisikap masunod ang Kanyang kalooban. Mas makakaasa po tayo sa mga gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ano po? Ang tangi lang natin gawin, patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Wala po tayong magagawa dyan. Mga simpleng tao po tayo. No? Sila po'y namumuno sa atin. Bagamat ang gobyerno ay pahintulot po ng Panginoon. Pero dahil nga meron kaaway, napilit at nagpupumilit gumawa, no? Ang tao may kahinaan, no po? Diyan niya sinasalakay. Pero tayong mga may malalim ng pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Sabi nga, takot yan sa Kristiyano, yung demonyo. Ano po? Sabi nga, sa unang Juan 5:18, sabi niya, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala dahil iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila pwedeng galawin ng dyablo. Di po ba? Totoo naman po yan. Bagamat may mga pinagdadaanan po tayo, no? Ang pagsubok, matuturing pa rin po nating blessing. Dahil yan ang ginagamit ng Panginoon para patuloy tayong lumapit sa Kanya. Patuloy tayong tumatag. Patuloy po tayong maging matalino sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na patuloy tayong lumalakad sa daan na nais ng Panginoon para sa atin. Amen? Ilulog po natin patuloy ang ating bansa. No? Tatlo po yan, di po ba? Ang ating bansa, ang ating iglesia, higit sa lahat ang ating pamilya. Christ is the answer. Yan lang po ang talagang siya yung katugunan. Siya yung kasagutan ng lahat ng area ng ating buhay. Lalo na ng ating bansa sa kasalukuyan ngayon. Ano? Ang lahat ng nangyayari, pahintulot ng Panginoon, subalit kontrolado niya ang lahat ng ito, maging sa ating buhay. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. Magtatapos po tayo sa ating panalangin. Let's pray po. Hallelujah, Father God. Lord, salamat po, Ama, sa gabing ito, Ama. Salamat sa bawat pagkakataon na ipinagkakaloob mo sa amin upang kami makalapit, Lord, sa iyong harapan, Panginoon Yesus, sa iyong trono ng biyaya, Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na itinataas namin sa iyo, Lord, ang aming bansa. Unang-una, Ama. Lord, sabi nga sa iyong salita, hayag at lantad, Panginoon, sa iyong paningin ang lahat ng nangyayari, Panginoon, at ang lahat ng bagay, O God. At sabi mo, sa iyo kami magsusulit, Ama. Panginoon, huwag mo pong hayaan, O God, Lord, ang lahat ng nangyayari sa aming bansa. Ang paglilitis, Ama, ang mga hearing ay manatili lang sa hearing, O God. Lord, sabi mo nga, Panginoon, ang lahat ay susulitin namin, Panginoon. Lord, mahal mo ang lahat ng tao, Panginoon. Wala kang gustong mapahamak, O God, Lord. Kaya tulungan mo, Lord, ang lahat ng namumuno sa aming bansa, O God, Lord. Magkaroon ng tamang isip, Panginoon. Gumamit ka po, Lord, ng mga anak mo, Panginoon, na makapaghahayag, Lord, ng iyong mga salita, Ama. Dahil ang mga salitang ito ng katotohanan ay nakapagpapabago ng takbo ng isip ng tao, maging ng puso namin, O God, Lord. Hallelujah. Patuloy mo pangunahan ang aming bansa, Ama, Panginoon.
Ikaw lang ang tangi naming inaasahan, Lord, ang makakapagpabago ng lahat ng bagay, Lord, dahil sa iyong kapangyarihan, O God, Lord. Lahat po, mula sa pinakamataas hanggang pinakamababang tungkulin, Lord, sa aming bansa, Ama. Pangunahan mo po, Panginoon, silidan mo ng takot ang kanilang mga puso sa iyo, Ama. Lord, wala kang gustong mapahamak, Panginoon. Lord, mahal mo ang lahat ng tao, Panginoon, Lord. Hallelujah. Tulungan mo mga taong ito, Lord, na magpakumbaba at humingi at magsisi sa iyong harapan, Panginoon. Gamitin mo aming mga buhay, Lord. Hallelujah. Para makarating sa lahat ng tao, Lord, ang iyong mga salita, Panginoong Jesus. Dahil ito ang heartbeat mo, Panginoon, ang maihayag, ang mga kaluluwa, Panginoon, na wala pa sa iyong kawan, Ama. Nawa, O God, Lord, hallelujah, ang patuloy na maganap, Lord, hanggang dulo sa aming ang sitwasyon ng aming bansa ay ang kalooban mo, Panginoon. Let your will be done, Lord, sa anumang pangyayari, Lord, na nagaganap sa aming bansa, Ama. Maliliit na tao lang kami, Panginoon. Kami po'y umaasa lamang sa iyo, O God, Lord, naninindigan sa iyo. Sabi mo nga, Panginoon, maugkad kanlungan, ikaw ang Diyos naming pinagkakatiwalaan, Ama. Malibang andyan ka, Ama, wala kaming magagawa, O God, Lord, kaya patuloy, Lord, hindi namin kailangang magrally na, Panginoon. Ang manikluhod lamang sa iyo, Lord, ang tangi naming paraan, ang maipag-ugnayan sa iyo, O God, Lord, ang tangi naming magagawa, Panginoong Jesus, Lord. Dahil, Lord, ang faith na meron kami, Panginoon, Lord, kapag ito'y nakita mo, Panginoon, na buhay ang aming pananampalataya, ito'y nagpapakilo sa iyo, Panginoon, para tugunin ang lahat ng aming hinaing, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bahagi ng aming bansa, maging ang mga lindol at baha na nanggaganap, Panginoon, na bunga ng katiwalian ng namumuno sa aming bansa, Ama. Ang mga baha, Panginoong Jesus, Lord, patawarin mo po ang aming bansa, Ama. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, O God, Lord. Tulungan mo kami at gabayan, Ama, ang aming bansa, Panginoong Jesus, Lord. Wasakin mo, ilantad mong patuloy ang dapat malantad, O God, Lord. Ikaw po ang Diyos na aming katugunan, Ama. Lord, ikaw lang yung may kapangyarihan, Panginoon, bumago sa isip at puso ng tao, Ama. Mahabaging Diyos namin. Salamat po, Panginoon, maging sa para sa aming bawat iglesia, O God, Lord. Pangunahan mo, Panginoon, Lord, aming buhay, ang buhay ng aming bishop, ang lahat ng aming kapastoran, Panginoong Jesus, ang lahat ng aming leaders, ang kabuuan ng bawat iglesia namin, Lord. Pangunahan mo, Ama, maging ang bawat sambahayan namin, Panginoon, sa iyong mga kamay po namin pinagkakatiwala, Ama. Lord, hindi namin hinihiling, Lord, excuse me, na mawala o alisin mo ang mga pagsubok na ito, hindi lang sa aming bansa, maging sa buhay ng bawat isa sa aming pamilya, Lord, kundi ang pakiusap namin na hinaing namin, Ama, makialam ka, Panginoon, makialam ka sa sitwasyon ng aming bansa, makialam ka, Panginoon, sa bawat iglesia namin, Lord. Higit sa lahat, makialam ka sa bawat pamilya namin, maging sa personal naming buhay, Ama. Paglalimin mo aming pananampalataya, ang aming relasyon sa iyo, na siyang makapagliligtas, Panginoon, sa aming kaluluwa, Ama. Salamat po sa gabing ito, Ama. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord, ay naging kalakasan ng buhay ng bawat isang nakinig at nanood, Lord, sa bidyong ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat sa ginagawa mo at gagawin mo pa, Panginoon, para sa amin, O God, sa aming bansa, O God. Salamat po, Panginoon. Ito po aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat.